Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP. Ayan, sa XRP, sa loob po ng 48 oras or 48 hours ay halos may 1.12 billion po na XRP ang ibinenta or ibinagsak sa market. Yan, dinamp po yan ng mga malalaking investors na tinatawag po nating whales. Pero ano nga ba ang epekto nito sa presyo ng XRP? Ayan, bababa kaya ito? Or may pag-asa pang tumaas? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, noong March 2025, ay nakita po natin na umabot sa $2.90 ang presyo ng XRP bago po ito bumagsak sa mas mababa na presyo na $2. Simula nang matapos po ang legal na laban ng Ripple laban sa SEC, patuloy itong nasa downward trend o pababa ang kanyang presyo. Ang pattern ng movement na ito ay tinatawag po na lower highs and lower lows. Ibig sabihin ay kahit may mga pagtaas, hindi ito nakakabalik sa dating pinakamataas na price level nito. Sa madaling salita ay mas marami ang nagbebenta kaysa sa bumibili, kaya bumababa po ang kanyang presyo. Ngayon, ayon po sa blockchain analyst na si Ginoong Ali Martinez, maraming whale wallets na dating may 100 million hanggang 1 billion XRP ang nagsimulang magbawas ng kanilang holdings nitong March 28. Sa loob po ng 2 araw, 1.12 billion XRP na ang naibenta sa market. Dahil dito ay dumami ang supply ng XRP sa market at nagresulta po ito sa lalo pang pagbaba ng presyo. Ngayon is ano po ang epekto ng whale dumping na ito sa presyo ng XRP. Ayan. Kapag malalaking investors o whales ang nagbebenta ng maraming tokens ng sabay-sabay, nagkakaroon po yan ng panic selling o takot sa mga maliliit na investors na baka bumaba pa ang presyo. Dahil dito ay mas marami ang nagbebenta na lalo pang nagpapababa sa halaga ng XRP. Ito po ang dahilan kung bakit sa loob ng isang linggo bumaba ng 14.5% ang presyo ng XRP at sa loob ng isang buwan ay nasa 4.9% ang total ng kanyang pagbaba. Ngayon is alamin naman po natin ang sinasabi ng mga eksperto tungkol dito kay XRP. Ayan. Sa kabila po ng mga whale dumping na nagaganap dito ay hati ang opinyon ng mga crypto analyst tungkol sa magiging presyo ng XRP sa hinaharap. Ayan, umpisahan po natin dito sa mga analyst na may bearish view. Ayan, at yan po ay meron po tayo rito si Ginong Peter Brandt, isang veteranong trader. At meron siyang pattern na tinatawag na head and shoulders pattern na nakita dito ay XRP. Kung bumaba po ang presyo nito sa $1.90, maaaring bumagsak maaari pong bumagsak pa ito ng hanggang $1.07. Pero kung aabot ito sa $3, maaaring mabasag po ang bearish pattern at magkaroon ng bagong bullish movement. Kaya yan po ang bearish view na analysis ni Ginoong Peter Brandt. Ayan. Ngayon is meron naman po tayong bullish view dito. At ayan naman po ay mula sa analyst na kilala bilang X-Force Global. Ayan. Ayon sa kanya ay hindi dapat tayo mabahala bilang mga investors sa short-term movements ni XRP. Sapagkat sa kanyang analysis ay maaring umabot daw ang presyo ng XRP sa $7 hanggang $10 sa pagitan po ng taong 2025 hanggang 2026. Kaya ngayon po yan hanggang next year. Ayan. At dito naman tayo sa analyst na may potential breakout view. Yan, at siya po ay si Ginoong Javon Marks. Yan,
sinabi po niya na posibleng magkaroon ng breakout o biglaang pagtaas ng presyo ni XRP. Ayon po sa kanyang analysis, yan sa nakaraan ay nagkaroon po ng 570% surge itong sa XRP matapos ang isang pattern na tinatawag na falling wedge breakout. Kung susundin po ang ganitong trend, maaring muling tumaas ng malaki ang presyo ng XRP sa hinaharap. Ayan. Ngayon is ano naman po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast na interesado rito kay XRP. Ayan, meron po tayong ilang mga bagay dito na kailangan po nating tandaan. Una is wag po tayong mag-panic selling. Yan, isa ito sa madalas na pagkakamali ng mga small investors. Kung nagbebenta ka ng walang malinaw na plano, baka lalo ka pang malugi. Ayan, pangalawa is alamin po natin ang long-term potential ni XRP. Wag lamang po tayong tumingin sa short-term drops. Marami pong eksperto ang naniniwala na may potential pa rin sa XRP sa hinaharap. Pangatlo ay gamitin po ang strategy na dollar cost averaging or DCA. Sa halip po na bumili sa isang bagsakan lamang, maaari po tayong bumili ng paunti-unti para hindi po tayo maipit sa biglaang pagbagsak ng presyo. At ang pang-apat ay manatili po tayong updated sa mga balita. Yan, lagi po nating suriin ang mga balita at saka market trends para tayo ay makagawa ng mas matalinong desisyon. Ngayon is ang masasabi ko naman dito is nasa bearish phase pa rin itong sa XRP dahil po sa malawakang pagbebenta ng mga whales. Posible pang bumaba ito sa short term, pero ayon po sa ilang analyst ay may pag-asa pa rin itong tumaas sa long term. Kung ikaw po ay isang crypto investor, huwag pong magpadala sa emosyon. Gamitin po ang tamang strategy para hindi malugi sa pabagong-bagong galaw ng crypto market. At sa kabuuan ay tandaan po natin, ang crypto trading ay hindi para sa mahina ang loob. Mahalaga po ang disiplina at tamang kaalaman sa pag-i-invest. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.